Ano nga ba ang level ng yaman mo sa buhay? Sa mga laro, may easy, normal at hard mode. Sa school, may beginner, intermediate at advanced. Laging may mga level mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap. Pero sa totoong buhay, baliktad. Ang pinakamababang level ng pamumuhay, yun ang pinakamasakit at puno ng challenge. Habang umaakyat ka, mas nagiging magaan ang bawat araw at mas easy ang buhay. Kaya ang tanong, nasa ang level ka na ngayon? At ano-ano pa kaya ang mga level ng yaman ng tao? Tara, pag-usapan natin. Una, pag-usapan muna natin, bakit nga ba magkakaiba ang level ng pamumuhay ng tao? Madali lang, iba-iba ang laman ng bulsa, personalidad, sipag at tiyaga at oportunidad ng trabaho. Pero may mas malalim na dahilan na madalas hindi napapansin. Magkakaiba ang estado ng buhay ng tao dahil mismong sistema ng lipunan ang nagtatakda kung sino ang aangat at sino ang maiiwan. Simplehan natin. Bakit ka nasa kinatatayuan mo ngayon? Dahil ang pwesto mo sa buhay ay madalas nakatali sa kung anong klaseng lipunan, pamilya at oportunidad ang nakapaligid sa iyo. Mula eskwelahan, tirahan hanggang sa mga kakilala. Kaya kahit anong sipag mo, hindi natin kontrolado ang sistema. Kaya nagkakaiba-iba talaga ang panimula at patutunguhan ng bawat tao. Halimbawa, isang batang taga-barangay sa probinsya ang gustong makapagtapos ng pag-aaral, pero ang eskwelahan nila ay luma at kulang sa libro. Ang magulang niya ay magsasaka at umaasa lang sa ani, kaya mahirap mag-ipon para sa tuition. Samantala, sa kabilang bayan, may eskwelahan na sobra ang gamit, may computer at libreng training. Ang mga estudyante roon, madali ang access sa scholarship at trabaho dahil may kakilala at koneksyon ang mga magulang nila. Dito makikita na yung sistema, gaya ng kalidad ng eskwelahan, tulong ng gobyerno at network ng pamilya ang may malakas na epekto kung sino ang mas madali o mahirap umangat sa buhay. Hindi lang sipag, kundi yung mismong sistema ang nagbibigay ng daan o nagiging hadlang. Kaya ngayon, ano-ano ang iba't ibang estado ng buhay at saan ka nga ba kabilang dito? Magsisimula tayo sa level 10, ang pinakamahirap, at aakyat tayo hanggang level 1, ang pinakamayaman. Level 10, extreme poverty. Ikaw ba yung taong pilit na pinagkakasya ang barya para sa bagay na kailangan mong bilhin? Kulang-kulang ang kain at walang maayos na bahay na masasabi mong safe. Pwedeng nakatira ka sa squatters area, barong-baro o kaya naman sa ilalim ng tulay. Naku, pag ganun, kasali ka sa extreme poverty. Dito, araw-araw ay sobrang mahirap para sa iyo. Mas mababa pa sa 120 pesos ang budget mo kada araw. Yung bigas, madalas ayuda. O yung pinakamurang klase ng bigas ang meron ka, makakain lang. Kahit gulay, malaking bonus na kung meron ka. Yung malinis na tubig, kayamanan na para sa iyo. At hindi ka man lang makapagpa-check up kahit na may malalang sakit ka na. Kada araw sa tsamba ka umaasa, hanap ka ng paraan para mabuhay kinabukasan. Pwedeng sumasideline ka sa pagbebenta ng mga kung ano-ano, paglalaba, pagiging kargador, mga trabahong marangal pero sobrang liit ng kita. Sa extreme poverty, pwede kang mapangiti ng simpleng instant noodles dahil sa wakas may makakain ka. Para mabusog, ang gagawin mo na lang ay dagdagan mo ng sabaw, kahit minsan matabang, o lalagyan mo ng konting asin. Ayos, pwede na. Kaya lang, malulungkot ka uli dahil hanggang kailan ka magiging ganito? Hanggang kailan ka makakasurvive at sino ang tutulong sa'yo? Level 9, poverty. Dito naman, kung ikaw ay may regular na trabaho, halimbawa cashier sa grocery o food crew, at kahit papaano may sariling bahay, nasa poverty ka. Pero mas nakakaangat-angat sa extreme poverty. Kaso nga lang, mahirap pa rin ang pag-budget. Ang sweldo mo ay marahil umaabot na sa 695 pesos kada araw. Pero bawat galaw mo, may bayarin. Nahihirapan ka pa rin magdesisyon kung anong uunahin, kuryente o hapunan, tubig o pamasahe. May sweldo pero paulit-ulit ang cycle ng mga kailangang pagkagastusan na minsan hindi na kayang sumakto sa iba mo pang basic needs. Pwedeng may sarili kang maliit na negosyo, kainan, food stall, pero sapat lang ang kita para sa pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Tipid ka sa internet,
nagtsatsaga ka sa luma mong cellphone. Kung di crack ang screen, mabilis naman mag-lag. Kaya kahit konting pambili ng gamit, pinagdadalawang isip mo pa. Habang ang iba, masayang nagsa-shopping sa mall. Ikaw, nagbabudget ng pamasahe. Hindi ka gutom, pero limitado ang galaw ng buhay. Basta't makaraos lang. Hindi mo rin afford ang mga latest gadgets, travel, o lakad ng barkada. Hindi mo nga problema ang pag-ulam ng mumurahing dilata araw-araw, pero di rin kaya ang spaghetti sa birthday. Level 8. Lower middle class. Kung sa tingin mo medyo nakakaahon ka, papasok ka sa lower middle class. Dito, may maayos kang bahay o apartment, may matinong sasakyan kahit second hand, at stable ang trabaho tulad ng office staff, junior accountant, teacher, call center agent, o skilled technician. Ang sahod sa grupo ng lower middle class ay mula 695 pesos hanggang 1,655 pesos kada araw o 15,290 pesos hanggang 36,400 pesos kada buwan. Nakakabayad ka ng bills tulad ng kuryente at tubig. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw at minsan may sobra pa para sa simpleng luho, konting dining out, Netflix o shopping tuwing sale. Kaya mo nang magkaroon ng credit card at mabayaran ito ng regular. Pero ang finances mo, pinagpaplanuhan, may savings kahit maliit at may kaunting emergency fund. Pero kahit stable, limitado pa rin, hindi sapat para bumili ng bagong iPhone taon-taon, magbakasyon sa ibang bansa, o magbonding sa mga lakad ng barkada. Maingat ka sa budget, laging tinitimbang kung dapat bang bumili, mag-ipon o mag-adjust ng priorities. Dito, bawat sentimo may halaga at plano dahil kung hindi, baka mapunta ka sa mas mababang level. Level 7. Middle class. Dito sa middle class, kung sa tingin mo ay hindi ka mayaman pero hindi ka na rin mahirap, may kaya, pasok ka sa tinatawag na Goldilocks zone. Karaniwan ang trabaho dito ay mid-level professional, supervisor sa opisina, nurse, government employee, bank staff, regular engineer, general practitioner, manager o experienced call center agent. Pwede rin namang small business owner na tuloy-tuloy ang kita, tulad ng may-ari ng cafe, mini grocery o food franchise. Ang sweldo para sa middle class ay umaabot mula 1,655 pesos hanggang 2,895 pesos kada araw o 36,400 pesos hanggang 63,700 pesos kada buwan. Depende sa propesyon, lokasyon at experience. Dito may kakayahan kang magbakasyon na madalas sa mga local destination gaya ng Boracay, Palawan o Siargao. Nakakakain ka sa masarap na restaurant kahit hindi payday o hindi kinakabahan sa bawat due date ng bills. May health insurance at may kaunting savings. Komportable ang buhay. May freedom ka sa pagpili ng gadgets, kotse at mga lakad. Pero hindi pwedeng confident ka palagi. Isang hindi planadong malakihang gastos tulad ng emergency ay maaaring magdala ng malaking dagok sa iyong buhay. Level 6. Upper Middle Class. Sa upper middle class, pwede ka nang mag-feeling main character kasi para kang naka-premium economy seat. Mas komportable, mas malaya, pero wala pa sa level ng business class. Dito, kabilang ang mga successful high-level professionals, medical doctors, senior o specialized engineer, senior executives, at business owners na tuloy-tuloy ang kita. Pati na rin ang mga may specialized skills. Sa level na ito, karaniwang nakatira ka na sa maganda at secured na village o condominium. May sariling kotse, membership sa gym at may budget para sa mga luho gaya ng out-of-town vacation, gadgets o special dining. Pero laging may plano at control pa rin sa mga gastusin. Ang sahod mo ay pwedeng mula 2,895 pesos hanggang 4,964 pesos kada araw o 63,700 pesos hanggang 109,200 pesos kada buwan. Kaya mong mapa-enroll ang anak sa private school, bumili ng insurance at mag-ipon para sa investments o emergency at hindi mo naramdam ang stress ng basic bills. Pero pwede pa rin magbago ang mundo mo sa isang pagkakamali. Kaya sa upper middle class, mas mainam pa rin ang may financial literacy. Level 5. Affluent. Kung sa tingin mo naman lampas ka na sa middle class category, ikaw ay mapapabilang na sa mga affluent. Affluent? Pwedeng ang trabaho mo ay artista,
kilalang vlogger, senior executive, CEO, successful entrepreneur, specialist doctor, abogado o top-level consultant na kumikita mula 10,000 pesos hanggang 40,000 pesos kada araw o 300,000 pesos hanggang 1.2 million pesos per month. Dito, may malaking bahay ka na sa private at secured village, sariling car park, investments na lumalago, at regular na vacations. Hindi lang sa sarili mong bansa, kundi all over the world. Kain ka lang ng kain sa mga high-end restaurants, may pondo sa clubs, at hindi takot sa bills. Malaya kang pumili ng gusto mong lifestyle, mag-enjoy, travel, o gumastos dahil may financial cushion at expert advisors na umaalalay sa plano mo. Pero kahit ganito, ang totoong challenge ay kung paano mo tuloy-tuloy na mapapalago at pangangalagaan ang yaman mo. Para hindi lang pag-enjoy ng pera ang ganap mo, kundi pang-sustain ng security, lalo na kapag may bigla ang gastusin, market changes o bagong opportunities. Level 4. Upper Affluent. Kung ikaw naman ay mas mataas pa riyan, pasok ka sa Upper Affluent. Pwedeng trabaho mo ay top corporate executive, successful business owner, high-profile lawyer, doctor, influencer, o social media creator na may global reach. O baka isa ka sa mga tinatawag na Nepo Babies. Anak ng showbiz royalties, politiko o maharlikang pamilya na namana ang koneksyon at yaman na kumikita ng 80,000 pesos hanggang 150,000 pesos per day o 2.4 million pesos hanggang 4.5 million pesos per month. Multiple properties na kondo sa BGC, rest house sa Tagaytay, villa sa Boracay ang flex ng mga upper affluent. May luxury cars ka rin, kasama mo ang exclusive social circles mo sa private clubs, may elite networks at VIP access sa mga event, may team ka ng financial advisors at may freedom na maglaan ng oras at pera para sa hobbies, passions at philanthropy. Pero kahit ganun, tuloy ang diskarte, ang pag-alaga sa investments, property portfolio at brand ng family name. Dito ang tanong na lang, paano mo gagamitin ang yaman, influence at resources para mas lalong gumanda ang buhay? Hindi lang para sa iyo, kundi sa mas malawak na komunidad. Level 3. Millionaire. Ngayon, kung mababa para sa iyo ang upper affluent, baka dito ka pasok sa millionaire level. Hindi lang pesos kundi $1 million dahil ang kinikita mo kada araw ay tumataginting na $2,000 hanggang $10,000 per day. Katumbas ng 113,000 pesos hanggang 565,000 pesos o higit pa daily. At net worth mo ay lampas sa $1 million. Galing sa bahay, investments, negosyo at assets mo. Dito, kayo ay nasa top positions, owners ng conglomerates, global entrepreneurs, high-stakes investors, entertainment moguls, o matataas na government officials. Sa level na ito, ang problema mo ay kung anong venture, investment, o expansion ang susunod na gagawin. Kung mahilig ka sa teleserye, baka relate ka sa plot na awayan sa boardroom, corporate stocks, o bidding wars sa malalaking kumpanya. Level 2. Multi-millionaire. Kung sa tingin mo barya pa rin ang pagiging milyonaryo, baka naman isa kang multi-millionaire. Hindi na lang $1 o $2 milyong ang meron, kundi daan-daan. Ang net worth mo ay umaabot na sa $10 million pataas at ang daily earnings mo ay nasa 1 million pesos pataas per day, depende sa investments, negosyo at passive income streams. May mansyon ka sa Forbes Park, kondo sa Singapore o LA, sports car collection na pang-display o pang-compete, at investments sa iba't ibang negosyo, mapa-real estate man, stocks, media, tech, at food conglomerates. Ito na marahil ang buhay na pinapangarap ng karamihan. Pero kung mangangarap ka ng sobra pa, hindi ka lang magiging mayaman kundi aabot ka na sa nakakasilaw na kasikatan at maging isang tunay na ultra VIP. Level 1. Billionaire. Kung ikaw ay isang billionaire, edi ikaw na. Nasa pinakatuktok ka na. Ibang level ka na. Parang natapos mo na ang dulo ng computer game. Isipin mo kung si Taylor Swift may net worth na $1.6 billion mula sa sold-out tours, music royalties at real estate, at si Elon Musk ay may $384 to $436 billion dahil sa Tesla,
SpaceX at Tech Empire. Kaya nilang kumita ng daan-daang milyon kada araw. Si Elon, halimbawa, hanggang $600 million daily ang kinikita niya. Depende sa galaw ng stocks at negosyo. Bilang isang billionaire, hindi lang sasakyan ang pag-aari mo kundi buong racetrack. Hindi lang yate kundi mga isla. Hindi lang mansyon kundi minsan buong village at marami pang village sa iba't ibang parte ng mundo. Kahit gumastos ka ng $1,000 araw-araw, aabuti ng halos 3,000 years bago maubos ang 1 bilyon mo. Pero ang totoong power mo rito, hindi lang pera o luxury, kundi ang laki ng influence mo. Kaya mong magpatakbo ng negosyo, baguhin ang trend at kontrolin ang galaw ng ekonomiya. Ikaw na ang VIP na pwedeng magpasok ng milyon-milyong trabaho, magbago ng industriya at makaapekto sa buhay ng napakaraming tao. Sa huli, bawat isa ay may sariling landas ng pag-angat. Pero kung ang sistema mismo ang nagtatakda kung gaano kataas ang kaya mong marating, gaano nga ba talaga kalaya ang tao na pumili ng sarili niyang antas sa buhay? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell